Ayan, so for today's video, tips and idea po tayo patungkol nga po sa paggamit po natin ng battery kung gumagamit ka po ng solar. So paano nga po ba yung tamang pagpaparallel ng battery? Ano nga po ba dapat yung battery na gagamitin natin kapag magpaparallel po tayo, no? So sa battery po, meron po tayong gel type, lead acid at flood lead acid. Kung mag-setup ka ng flood lead acid, dapat sa labas po ng bahay yan. So pwede po sa loob yung lead acid kasi silyado po yun, wala pong fumes na lalabas. At kapag nag-parallel ka, dapat same ampere hour yung battery mo, no? Tapos, bukod dun sa same, dapat yung ampere hour ng battery mo, tapos dapat same brand rin, no? Or pwede naman magkaibang brand, basta same ng category ng battery ko. Halimbawa, gel type, dapat gel type rin po ang inyong battery. Ayan po. So, hindi po pwede tayong mag-parallel ng magkaibang sizes ng battery. Halimbawa, 100 ampere hour tapos 75 ampere hour. Ayan, connection naman po tayo ng ating battery for today's video. So, parallel connection po tayo. So, ano nga po ba yung parallel connection? So, si parallel connection is magkasama po, dalawang battery na magkasama po yung polarity ng bawat isa. Tulad po nito, negative at negative ng kabilang battery is magkasama rin po. Ganun rin po sa positive side. So, sa loading system naman po natin, ito, hiwalay po natin. Si negative cable po natin, dyan po connect lahat ng mga negative wire po natin, no? Papunta po sa ating circuit breaker to SCC. Ganun rin po sa positive side. So, ibig sabihin, balance po yung paggamit natin ng battery para tumagal po ang inyong battery. Kasi based on my experience dati, yung nagparallel ako, yung load ko dito po inalagay, is ang bilis na sira nitong battery na to, no? Kasi hindi siya balance. So, dapat, kung gusto nating balance yung connection, dapat ganyan po yung gawin ninyo. Ayan, kung halimbawa naman na natapos na po tayo sa ating parallel connection, so next step naman po natin dyan is magkabit po tayo ng DC MCB, no, circuit breaker, para protektado po tayo sa pagkasunog. So lagi po tayong magka-cut off. So sa nagsasabi mataas po yung ating MCB dyan, ito 20 amps. So mataas po talaga yan. Ang ginawa ko lang dyan, guys, is in-step down ko na lang, naglagay po tayo ng fuse po dito na 10 amps para safe po, no? Once na magdikit po yung ating connection doon sa kanyang wattmeter, is magbe-break po dito sa fuse, no? Ayan. So, nanonood po yung anak ko ng TV ngayon. Ayan, tapos dapat, meron din po tayong LBD para wag po nating ma-overuse yung ating battery. Kasi, normally, yun naman po talaga yung kinakasira ng ating battery. Lagi po nating overuse. So, itong LBD, ang trabaho po nito, sinet po natin to sa 12 volts. Ang capacity po nito ng 12 volts is 12.0. Kapag na-meet niya po yun, is automatic siyang i-off yung ating load para wag po nating ma-overuse yung ating battery.